Kaya kung sagutin at iisa-isahin sa inyo, ngunit ang nangyari, parang ad hominem ang nangyari. Sa akin po, natutukoy lahat ang inyong privilege speech ngayon, samantalang ang inaasahan ko ay sasagutin nyo yung privilege speech kahapon. Kasi kung ganun pong mangyayari, Mr. President, malilihis na naman po tayo sa inaasahan ng ating mga mamamayan. Dito lilitaw ngayon ang nauna pong mga patakarang nakita ko sapagkat kailanman hindi natin makakalimutan at huwag nating kalimutan na talaga pong nilimas po ang kabangbayan. Yun na po yung gusto nating pag-usapan dito. Kung sasagutin ko po ng isa-isa ang ibinibintang po ninyo sa akin, malilis na naman po ang pinag-uusapan na kailangan na po ng taong bayan na malaman na po ang katotohanan. Sino po ang may pakana? Sino po ang mga mastermind sa nangyaring nakawan sa ating kabangbayan? Ito po ay hindi pangkaraniwang pagnanakawan, Ginoong Pangulo. Yun po ba ang gusto niyong mangyari, Ginoong Ping Lacson? Negative po. Siguradong hindi po yun. Bakit kayo po? Naglilihis, sino pa po nagsimula nito? Nung una Bakit po? pong privilege speech ninyo, hindi ko na sinagot kasi ayoko magkagulo. Pero enough is enough. Kahapon, nanonood ako sa aking opisina, gusto kong bumaba, kaya lang malalim na ang gabi at ayoko maabala yung trabaho sa Senado. Kaya nagsabi ako sa ating Senate President at ito'y na-manifest niya kahapon, narinig ko, na I was told na sasagot ako ngayong araw na ito. Wala pong gustong maglihis sa usaping flood control. Ako nga po, very passionate po ako dyan, mulat sa pulo. Wala po kayo rito. Ako po'y talaga lumalaban sa korupsyon. Pagdating sa national budget, pagdating sa lahat ng usapin, hindi nyo po matatawaran ang aking hangarin, maituwid ang lahat ng katiwalian dito sa ating bansa dahil hindi po tayo muusad. Pero enough is enough. Patuloy po kayo sa pag-atake sa akin. Balikan nyo po, res ipsa loquitur. Andiyan po lahat eh. Wala po ko inimbento. Salita nyo po lahat yan eh. Sabi nyo, iniinsulto ko kayo. Sagutin nyo po. Totoo po ba o hindi yung ating napanood sa mga video? Totoo po ba o hindi yung aking mga binanggit? Tapos na po kayo. Tapos na po. Kasi po ganito I suggest that the two gentlemen address the chair instead of addressing each other. Sorry, Mr. President. Pagpaumanhin po ninyo, Ginoong Pangulo, ngunit nakakalimutan po ng ating Senator Ping Lacson na siya po ang nagumpisa sa ngayon lang. Ako rin po ay defensor ni Diskaya. Palagi niyang ipinipilit yun. Hindi niya makalimutan ang sinabi ko na nung ako po ay nasa Blue Ribbon Committee, tungkulin ko po kasi na ipaglaban ang sino man, witness man siya, resource person, siya po ang kauna-unahan na nag-apply ng Witness Protection Program. Sa aking palagay po, nung panahon na yon, ay kakailanganin namin siya sapagkat mga pangalang malalaki ang dapat na makuha natin. Hindi naman siya, ang ibig ko sabihin, si Diskaya po ang mismong nagbigay po ng kanyang kagustuhan. Nung una po, Mr. President, ayaw ko nga maniwala sa kanya. Kaya sinabi ko sa kanya, gumawa ka ng sulat, kahit sulat kamay, para sa ganun, walang masabi ang iba na parang ako pang nag-initiate sa'yo dahil hindi kita kakilala. Kailangan malaman muna natin kung ano ang laman ng iyong testimony. At kailangan ma-determine natin kung talagang meron kang may kukontribute na mga pangalan. Kasi importante na lumitaw ang mga pangalan ng mga taong talagang utak ng pagnanakaw nito. Yun po ang pinag-umpisahan nun eh. Dahil mabigat ang kanyang gagawin, Mr. President, nakita ko sa kanyang pagkagustuhan na siya sumailalim sa Witness Protection Program. Kinilala ko naman yun, Mr. President. Malalagay nga sa alanganin ng buhay niya. Yun po naman yung nakalagay sa batas eh. Bakit ngayon akusahan ako na ako pa ang nagdidepensa sa kanya? Nandun naman po sa batas eh. Kaya nga po nang ipilit po ng ating DOJ Secretary na pinipilit niya magkaroon ng restitution, sinabi ko huwag mong gagawin yan. Wala naman sa batas yan eh. Ipipilit ninyo sa pamagitan ng memorandum ninyo na kahit wala sa batas para siya maging katanggap-tanggap na Witness Protection Program witness, ay gagawin niyong mag-restitute siya. Wala po sa batas yun, Mr. President. Yun po yung nilalaban ko. Kung napagkamalan niya na dinidepensahan ko, hindi po pwede yung ganun, Mr. President.
So ngayon, hanggang ngayon, pati ba naman ng asawa ko na independent director, kakalantariin pa rito. Saan ba natin pag-uumpisa ng pag-uusap na ito? Pagkatapos, ipipilit na naman ninyo yung Kalayaan Island Group. Ano po ba patakaran dito, Mr. President? Ginoong Lacson? Kailangan bang samot-samot ang gagawin mo para sa isang privilege speech? Kayo po'y matagal na sa Senado. Alam ko po, kabisado nyo yung patakaran dito. Ang isang privilege speech na katutok lang sa isang subject matter. Pero ang gagawin po ninyong samot-samot ito, at pagkatapos ay mag-uumpisa kayo na para bang ang nilalaman ng privilege speech ninyo puro ad hominem. Wala po tayong matatapos dito. Ang hangarin po natin dito ay yung subject matter na pinipilit natin sapagkat ito po ang inihintay ng taong bayan. Kung sasagutin ko po ng isa-isa at ang iba po'y sinagot ko na, ay lalayo po tayo. Ang akin pong tinatanong sa aking privilege speech kahapon, ay bakit parang hindi ninyo pinagbigyan ang ibang mga tao na napakarami nilang dapat sabihin para sa ganun malaman natin ang katotohanan. Kayo po ang nagsabi, Senator Lacson, Sir President, napupuntahan natin lahat ng lugar na kung saan ang ebidensya. Hindi po ba kayo po ay nagpahayag noon dito sa plenaryo, Mr. President, Senator Lacson, na sinabi nyo na ang presidente ay name drop ni Yusek Bersamin. Hindi ko man lang po nakita yung kanyang katauhan na ipinatawag nyo dito. Samantalang napakalaki ng dapat niyang ipaliwanag sapagkat kayo po ang nagsabi sa pamamagitan ng pagtitiwala ninyo sa ibinigay na testimony ni Yusek Bernardo na niname drop niya ang presidente. 100 billion pesos po pinag-uusapan dito na kung saan ang porsyentong tinanggap nila sang-ayon din sa inyong pagpapahayag, ay 8 billion pesos. Nagtataka po kami, ang taong bayan, hindi nyo man lang pinatawag si Yusek Bersamin. Nagtataka din po ako. Alam po ninyo ito. Nakiusap, nagpresenta si ex-Governor Chavit Singson. At iminungkahi ko po sa inyo. At ang sabi nyo, sige po, sa susunod na pagdinig natin, ay iimbitahan natin siya. Sapagkat marami raw siyang gustong ibahagi sa ating pagdinig tungkol sa mga project sa Ilocos. Ngunit hindi po niyo tinawag. Yun po yung pinagtataka. Ito po yung gusto ko sanang sagutin ninyo. Sa akin po, wala nang kwenta kahit na ako'y patutsadahan ninyo na ganito ako, ganito kami, ganyan. Hindi na po mahalaga sa akin yun eh. Ang mahalaga po, Mr. President, ang taong bayan ngayon na naghihintay ng kasagutan sa maraming katanungan nila kung magagawa pa natin na buklatin lahat ang dapat buklatin. Kilalanin kung sino dapat kilalanin. Ang gusto ko pa po sana, Mr. President, sana sagutin po ninyo, Senator Lacson.